Rekta na tayo ngayon dito. Nako, magkakaroon yata ng kudita sa Senado ngayon, no? At tatamaan yata dito, syempre, yung host ng variety show. At walang iba, syempre, ang School One Pool University na si School Bukol, no? Baka, syempre, yun ang tatamaan dyan, no? Ngayon, ayon naman po sa mga ibang senador, itinanggi nila na wala daw mangyayaring kudita. Pero may mga matunog lang. Sabi niya ng matatanda, hindi naman magkakaroon ng usok kung walang apoy na pinagsimulan, di ba? Meron yan. Siguro tiyatago lang talaga. Biruin mo ang sagot ni Lacson dito, magugulat ka sa sagot ni Lacson dito. Tingnan mo sabi ko sa inyo pag itong dalawang ito, si School Bukol at si Boy Tago nag-isip, sinaunang style. Ginagawa niya eng-eng yung taong bayan. Basahin natin kudita sa Senado, isang continuing crime ayon kay Ping Lacson. May umuusbong bang banta sa liderato ng Senado? Ganito na lang katulad ng rebelyon. Ang banta laban sa pagka-Senate President ay isang continuing crime, paulit-ulit at matagal nang nangyayari mula pa noon. Yan. Alam mo itong dalawang matandang ito, lahat na nangyayari ngayon, itinuturing nila na yung mga sinaunang panahon pa, yung mga panahon nila na nangyayari na yan, normal lang yan, ipinapaunawa nila sa taong bayan, yung mga nangyayari ngayon, mga discussion, mga pagtatalo-talo about sa korupsyon, lahat-lahat, na pinapaunawa nila sa atin, sa akin lang sa akin naramdaman ko na sinaunang mga norm. Parang gusto sabihin natin, parang gusto nila sabihin sa atin, pinatutunog nila, pabayaan nyo na yan, normal lang yan. Alin, normal lang may kudita. Noon pa namin naranasan yan. Kami may experience, kayo wala. Parang ganun yung korupsyon, normal lang yan. Ganyan tayo pinapaunawa ng mga to. Kaya yung mindset ng mga to, hindi na natuto taong bayan. Pag ganito mindset ng isang politiko, tandaan nyo, hindi aasenso ang bansang Pilipinas. Isabihin ko sa inyo, hindi aasenso kapag may mindset na ganito, na sinauna pa. Di ba sabi ko sa inyo si School Bukol, lagi niya kinukumpara, bakit Anya? Yung kailangan, di ba dati, sabi ko, ulitin ko ulit, na kailangan, pag blue ribbon, mas maganda, lawyer. Sabi niya, bakit? Dati naman, hindi naman lawyer Lagi sila kumukumpara sa noon, sa kanilang ginagawa. Yan ang natatanim sa mga Pilipino, yung mindset nilang luma ng style, bulok na style na, 'di ba? Yan dapat palitan. 'Di ba? Kung ako talagang gusto ko talaga mapalitan tong dalawang ito. Sa akin lang gusto ko dito nagsisimula lahat ng kaguluhan dito nagsisimula Dito lahat nagsisimula. Hindi naman kaguluhan, totaling gulong-gulo na, no? Halimbawa na lang yung flood control. Imagine, sabi ko nga sa inyo, kung hindi pinalitan tong si Senator Marcoleta, pati si Escudero, nalaman na ang mastermind di ba? Sasabihin ay hindi niya, paano ibang mga sino ba nakulong ngayon na big fish? Sino ba nakulong? Sige, sabihin niyo, sino nakulong? Maliban kay Rebilla, sino nakulong ngayon? Yun mga inibita ni Senator Marcoleta, sa kanya galing yun Hindi naman galing kay Boy Tago yun Di ba? Kaya ang gusto ko ibig sabihin ko, ano accomplish niya itong Boy Tago na to? Ano accomplish niya ito ni School Bukol? Ano accomplish nila dyan sa magtakip kay Romualdez? Tanong ko lang. Di ba? Ako sa akin lang gusto ko palitan na itong dalawang ito, no? Panoorin na po natin to si Soto. I don't think so. Wala akong naririnig na dissatisfaction. Wala daw siya nakikita ng dissatisfaction. Ikaw sa sarili mo, syempre, alangan mo makita mo yun, no? Pero kami, sir, gusto namin paunawa sa'yo, sir. Yung ginagawa mo dyan kayong dalawa ni Boy Tago, hindi healthy para sa mga Pilipino, lalo na naghahanap ng katarungan sa nanakawan. Kami ang nanakawan, hindi naman kayo no? No? Kasi kayo ang mga nandiyan na dapat na simpleng bagay di magawa, di ba? Katulad na lang pagpapag-iimbisiga sa mga big fish, nasa na. Kabagalan ng Boy Tago. Kayo nagpalit na literato, di ba? Okay. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip mo na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Sa insertion sa budget. Insertion sa budget. Ginawa pang yung nyo. Di ba? Kita nyo? Sinauna talaga to. Sinaunang senador. Ginawa niya pang tangkurakot yung mga kasama niya ata.
no? Maigpit na siya sa insertion sa budget. Di ba? Hindi yun, sir. Hindi yun. Hindi na, okay ka doon. Okay ka doon, maigpit ka. Malalaki na yan, matatanda na yung mga yan, okay na naman magmaigpit ka sa higpitan yan. Ang hindi namin, nasusuka kami doon sa bagay na hindi mapatawag, yun dapat tawagin dyan sa Blue Ribbon na yan. Yun na lang naman eh. Di ba? Puro pag natakip yan ang nangyayari. Tanong mo sa taong bayan. Tanong mo sa taong bayan, sir. Sanay ako dito eh. Tama, sanay ako dito eh. Parang matandang senador ako eh. Noon pa ako eh. Kayo bago lang eh. Di ba? Alam mo yun, lagi silang ganyan, no? Kinukumpara nila yung dati nilang ginawa, no? Parang si Auntie Claire, kinukumpara yung Duterte administrasyon sa nangyayari ngayon. Di ba? Pag nabigo sila, at least sa amin may nagsoli ng pera. Sa panahon ng Duterte, wala nagsoli ng pera. Laging ganun, di ba? Hindi lang usapan eh. With the pleasure of my colleagues, since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. So, wala naman. Nakarating sa akin na ganun. Ang nakakarating na sa akin is kikwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Ganun yung naririnig ko. Solid. Alam mo ito sana yung mga ibang senador, kung marunong kayo. Makiramdam naman kayo. Oo, kung ako, halimbawa, naging senador ako, leche ka, kahit kaibigan kita. Para sa taong bayan, tatakwil kita. Hindi ako mangingimi, ikukudita kita. Di ba? Kung ikaw ang hadlang sa taong bayan na gusto nila malaman, wala na silang pag-asa, gusto nila malaman yung big fish eh. Hanggang ngayon, wala na usapan eh. Iba-iba na usapan eh. Diba? Ang layo na mga usapan eh. Pero parang yung check sa Yung isa, nag-high ng impeachment kay Sara. Pero hindi nila hinainan yung harap-harapan na nangungurakot. No? Wala silang pakialam doon, kay Sara lang sila. Nakatutok sila sa 2028 election. Hindi sila, kasabihin nila, nanakawan dito ang taong bayan, huwag kayo maniniwala. Kung talaga nanakawan taong bayan, dalawa ang kakastiguhin nila, hindi lang si Sara. Yeah. Naman, I didn't think it was necessary sapagkat yung sila mismo nagtatanong sa akin din na ano ba itong meron pang nakapost na mga litrato, ganyan. Mga litrato kami, hindi mo kami kasama dyan. Mga ganun. So, posibleng medyo merong hindi natutuwa sa pagpapalit ng chairmanship. Yung foreign rate. Hindi medyo hindi tutuwa. Hindi talaga kami natutuwa, sir. Napakadami Pilipino. At huwag niyong paniwalaan troll yun. Kasi ang hirap sa inyo, pinaniwala kayo ng sarili niyong haka na akala niyo troll na nagagalit sa inyo. Hindi, sir. Literal, sir, na yung nagagalit sa inyo, sir, mga sambayan ng Pilipino, sir. Diyan sa palit liderato niya yan, sir. Are we talking about? Posible, yes. Well, the majority is deciding, has decided that Senator Erwin Tulfo will be chairman of the Committee on Foreign Relations. I think we're doing it today. May ganun bang nakarating sa inyo? Marami na ako nababasa sa social media, iba-iba eh. Hindi lang yun. Pinakamaraming fake news sa social media. Talaga pinakamaraming pages sa social media. As far as your colleagues are concerned, you think they're solid behind you? Yeah, I think so. That's how I was informed by most of them. Kausap naman namin. We have a chat group. Talk to each other every now and then. We discuss some issues and some Senate matters most of the time. Nagtanong lang dito sa chat room ninyo na nasama ko ba tayo o ba? Meron parang loyal to check. Wala naman. I didn't think it was necessary sapagkat yung sila mismo nagtatanong sa akin din na ano ba itong meron pang nakapost na mga litrato, ganyan. There's always discussions. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Hindi, pwede naman 13 kasi 9 na sila dyan eh. Tawag nilang Duterte Black pero minority black. No? 3 na lang kulang eh. Ilan ba? 4 na lang kulang. Ilan ba kulang? 9, 10, 11, 12, 13. 4 na lang ang kulang eh. Yeah? Pwede si Ligarda, si Cayetano, si Pia Cayetano,
kukuha ng dalawa doon, si Camille Villar. Pwede masigurado yan. Oh, sino pa ba? 'Di ba? Yun lang eh. Para mapalitan yung liderato. Sir, ito sir matalino po kayo, Sir Cayetano. Sana mapalitan yung liderato. Alam niyo bakit? Diyan po ang pinaka main cause. Diyan nagsimula yan eh. Yung problema sa bansang ito, ang ba't humaba-haba to eh. 'Di ba? Ang ganda-ganda ng liderato ni Senator Marcoleta nakaraan eh, patungo sa Big Fish eh. 'Di ba? Humahaba eh. Nagka-issue hanggang sa nakarating kay Libiste, hanggang sa kakasuhan si Libiste ng solar, hanggang sa Cabral Files, hanggang sa si Cabral nangailangan na magbuwis ng buhay. 'Di ba? Nakaabot tayo sa ganyan eh. Lahat na eh. Sa ganyan eh. Nagkaroon ng ICI, dahil investigasyon ng Blue Ribbon para pabagal-bagal. Tapos boba si Lacson, 'di ba? Nag-resign sa Blue Ribbon, bumalik ulit. Nagkaganyan-ganyan eh, no? Tapos sila may matinong liderato. 'Di ba? Kaya dapat sir 13 lang sir, para mga yan sir, mapalitan na yan sir, para talaga yung taong bayan masatisfy naman, matuwa. Why do you think so as the leaders? No, we're in the minority. Uh-huh. So of course we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. They got into majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. But yun nga, kung ako tatanungin mo, parang there's a national campaign going on. It's issues that are not gut issues, no? It's the direction that's important to us sa minority. Doing ang pag-uusap Maraming discussion. para mapalitan yung leadership, sir? All kinds of pag-uusap. Paano baguhin yung direction? Kamusta yung leadership? Makakatrese ba? That's never been a secret. But no trese yet. No trese yet. Physically, wala. Okay. Hindi, dapat talaga, magkaroon na talaga yan, para talaga, mawala si school bukol dyan eh. Yan ang ano dyan eh. Oh, agad dyan niya, tandaan nyo hindi uusad ang investigasyon sa Blue Ribbon. Tandaan yan. Wala lang yan. Props lang yan. Budol, sabi yan ni Atty. Vic Rodriguez, budol lang yan. Budol. Oo. Naghahanap sila ng paraan, di ba? Pinaputok yung China. Di ba? Kasi yung mga tao, galit na sa kanila. Tama yung mga nagpaputok ng China na yan, isa na doon sa isang babaeng senadora, nagpaputok ng China sila, mas ginatungan nila yung issue, sila yung mga ayaw ng tao talaga eh. Sila yung nagagalit, di ba? Si Bendalo, di ba? Nagagalit tao rito. Di ba? Kay Bendalo. Yung isang senadora, si PhilHealth Queen, galit din doon yung mga tao doon. Sila nagpaputok ng China na yan, na kuwari kinakampihan nila Pilipino, para yung galit ng Pilipino, mabaling sa China, at sila lumalabas na hero, tagapagtanggol natin. Di ba? Yun ang nakikita ko eh. Ng Senate leadership. May Valentine ba sa... May ba sa Valentine? Wala ako naririnig. Kasi kung si Senator Bongo, sabi niya, wala niya sinarinig. Don't think na meron. May pangangailangan ba na magpalit ng Senate leader? May pangangailangan na magpalit ng Senate leader? Wala yung kita. Wala doon siya nakikita kay magpalit ng... Kami sir, kitang-kita namin sir. Oo, kitang-kita namin sir, na dapat talaga palitan. Sa urgency ng change in leadership. So far over the weekend, wala akong naririnig. May mga dito sa social media, pero wala naman. Wala pong pumunta sa Usually, pag change of leadership, ang tatawag boss, dito ka na, kayo mo pakape, select na. 30 senador lang tatanggalin to si School One Bull, si One Bull eh. Ay, ma'am, say so ng leadership, ma'am. Ay, wala pa. Hindi ko alam. Wala pa. Meeting lang kami ng minority. Sa committee, ma'am. Anong pinag-meetingan ba? Hindi ko pa alam. Make of that, sir, yung mga ganong rumors. Sabi ko nga, like rebellion, it's a continuing crime. Since time immemorial. Ganyan ang pagkakita dito. Merong numero, 13 and more. Serving ka lang 10 seconds. Walang nangyayari. Oh, hindi. Dumako muna tayo dito banda kay dito po. Yan. Paiinitin ko lang ulo nyo Paiinitin ko ulit ulo nyo, pakinggan natin to. Hindi ko lang kung napakinggan nyo na ba to? Mag-iitang ulo nyo ito, pakinggan nyo. Hindi last week. Nung Lunes! Uminit na naman ang ulo ko. Bakit? Uminit na naman ang ulo ko dahil
nakikinig ako sa Senado. Nakikinig siya. Nakikinig ako. Tapos narinig ko, nagdedebate si Senator Risa Ontiveros. Yun. Saka si Senator Marcoleta. Oh, Tapos, sobra akong bilib kay Senator Marcoleta. sarcastic. Dahil hindi pa siya nakontento maging abogado ng mga diskaya. Nag-abogado pa siya Kanino? sa China. Ayan, tingnan nyo ha. Sir, political analyst ka. Hindi ko alam kung paano ka naging tiyatawag na iba magaling ka daw. Hindi ko alam kung saan ang galing yung setang magaling, baka sa'yo din o sa mga kakilala mo. Hindi ko alam ba't tinawag kang political analyst kung ganyan ang pakahulugan mo sa nangyayari kay Senator Marcoleta at sa pagitan ng Diskaya. Sabi niya, hindi ka na kontento, nag-aabogado ka sa Diskaya, nag-aabogado ka pa sa China. Tahasan niya sinabi. Sir, pwede ba sumagot ako sa'yo, sir? Sumagot ako, okay lang. Ha? Si Senator Marcoleta, ipapaunawa ko lang sa'yo, sir, kasi baka di mo naunawaan eh. Ha? Si Senator Marcoleta, alam naman natin na blue ribbon yan. At isa siya sa mga dahilan kung ba't andyan ang Diskaya. I-remind lang kita kasi baka nakalimutan mo, no? Ngayon, gumawa ng affidavit yung Diskaya. Kita nyo naman, di ba, gumawa ng affidavit. At sinalaysay ko ano yung mga nangyayari. So, yung mga panahon na yun kung saan, paamin pa lang si Diskaya. Di ba? Correct? Unang araw doon si Diskaya, paamin pa lang. Pangalawa yata, umamin si Diskaya na kung sino yung mga sangkot, pinangalanan niya 25%. Doon sa panahon na yun, wala pang investigasyon, mag-iimbestiga pa lang, sir. At sa investigasyon niya, hindi pa siya guilty kasi tinutuga niya pa lang eh. Sir, tinutuga niya pa lang eh. Tinutuga niya pa lang yung mga taong sangkot dyan sa flood control eh. Ang tinuga niya si Romualdez, 25% daw, at iba pang mga personalidad na pangalan. Ngayon, nag-react ngayon, pinalitan ng liderato dahil niya dito kay School Bukol. Di ba? Hindi mo alam yan siguro, sir eh. Baka ang gusto mo nila, at titignan mo lang yung katapusan ng balita eh, hindi yung pinakauna eh. No? I-remind lang kita, no? Kung talaga nag-aabo-abogado si Senator Marcoleta kay Diskaya. Ang nangyari doon, sir, sa panahon na yon, gusto ng isang tao doon, sa DOJ yata o sa ombudsman, na yung Diskaya mag-restitute, mag-soli ng pera. Ayaw ni Marcoleta, bakit? Bilang isa sa dating blue ribbon at isa siyang may karapatan siya, hindi siya nag-aabogado. Kasi plano niya yun eh, na ang gawin niya, ilagay sa WPP yung nag-asawa para matuloy na umami kasi ayaw umami ng mag-asawa. Dahil yan natatakot sa buhay nila. Ngayon, ang kapalit, WPP, aamin kayo kung sino. Ayaw nun, ayaw ng yung gorilla, ayaw ng gorilla. Ang gusto niya, mag-restitute muna. Unang-una, sir, tanungin kita, ano mas maganda? Yung mag-soli ng pera, hindi na aminin yung mastermind? O aminin muna ang mastermind bago mag-soli ng pera? Sagot, sir. Pag sinagot mo mag-soli na muna ng pera, isa lang ibig sabihin nun, ayaw mo malaman kung sino mastermind. Katulad ka rin yata nila. Yan ang ano ko sa tayo. Ngayon mo sabihin, sir, kung nag-aabogado si Marcoleta kay Diskaya. O, yung ayaw pa aminin si Diskaya kung sino mastermind, gusto nila muna mag-soli, tinapatan na mag-soli ng pera, alam nila hindi nila kaya, alam nila hindi nila magagawa, alam ng nagpapasoli ng pera, hindi maisusoli ang pera. Una-una kung magkano. At yung sabi ko, umpisa pa lang, yung umpisa pa lang na yon, hindi pa nagkakaroon pa ng investigasyon, wala pang kasuhan yun. Pinagsosoli na sila ng pera kagad. Sige, sir, tanungin kita kung sino nag-aabogado. Doon sa China, siya sabi nyo, sir, ano mas maganda? Sir, yung diplomasya sa China, sabi ko nga, o yung awayin natin. Siguro sa inyo, awayin ng awayin. Pero tanong ko sa isang beses lang, hanggang saan mo aawayin ng China? Kung gusto mo, kayo na lang. Kaming mga Pilipino, dito kami kay Senator Marcoleta, ang gagawin namin, total naman, lumabas na sa international na pasya na kung kanino yung WPS na yun, dito lang kami sa diplomasya. Ayaw namin ng awayan. Sa inyo na lang siguro, away na lang kayo. At para siyang spokesperson. Para doon spokesperson. Siya mukhang senador. Mukha siyang spokesperson. Para sa si senador. Sir, alam mo, debate na lang, sir. Para matahimik po. Alam mo ang tao kasing akala mo magaling, isa lang para patunayan di siya magaling eh. Magkaharap kayo eh.
magkadebate para matapos na eh. Di ba? Tignan natin kung talagang uubra ka. Di ba? Hindi yung magsasalita ka ng ganyan-ganyan tapos pag pinatulang ka eh, ay, hindi mababa level ko, hindi ako para ano. Ganyan yung mga palusot ng iba yan eh. Usap daw niya yung Chinese ambassador at Nakausap na niya, i-change sa ambassador, kitang-kita naman. nagreklamo sa kanya Totoo naman, nagreklamo sa kanya eh. na bakit na lang lagi silang binabanatan. Oo nga. Oo. Biro mo, ganun yung kanyang tanong. At Sana- sangayon siya Hmm. na laging binabanatan ng China. Ang gusto kasi ng mga to, yung WPS, di ba, bukod yung usapan na yon. Ang gusto kasi ng ibang pinklawan at iba pa, ha? Pag gusto nila, pag binanatan nila yung China, gusto nila wag pumalagan China. Kasi nga, wag kayong papalag. Ha? Inagaw niyo lupa namin. Kami ang tama. Kaya yung isang Coast Guard na spokesperson yata, nag-post ng caricature. Sabi ko nga, ito nga, ulitin ko, itong caricature na to, nag-post. Nung pumalag ang China, galit sila. Ang gusto na nila, parang bata, gusto ko aawayin kita, wag mo kaming aawayin. Kasi pag inaway ka namin, yun ang gusto nila. Sila may karapatang mang-away, walang karapatang sumagot ang China. Kasi nga may WPS na inaagaw. Yun sila. Kaya kung ano yung pambabastos na ginagawa nila, exempted sa kanila. Totoo yan. Tanungin mo sila, ikaw ba pambabastos yung ginawa mo ito? Pambabastos to? Ito yung sinasaway ni Senator Marcoleta sa inyo eh. Pambabastos o hindi? Sagot. Pag sinabi mo hindi pambabastos yan, may tama ka. Pag sinabi mo pambabastos yan, babalik ko sa yung tanong mo kanina. Nag-aabogado ba si Senator Marcoleta sa China? Corner ka na kagad. Di ba? Nakalimutan na niya na ino-occupy ng China ang ating teritoryo. Alam namin, sir, hindi nakakalimutan ni Senator Marcoleta yun, sir. Alam ni sir, ito na. Sir, mukha na ano ka eh. May asawa ba to? May asawa ka ba, sir? Tanong ko lang Sir, hindi namin nakakalimutan na ino-occupy ng China yung property ng Pilipinas. Nga lang, sir, iba kasi yung issue na yon dun sa usapin na insultuhan. Sir, parang ganito, bigyan tayo sample ba may asawa ka? Galit mo yung, kunwari lang yung asawa ng, yung nanay ng asawa mo, galit sa'yo, yung nanay niya. Pati yung tatay galit siya. Pag ba galit yung nanay niya sa'yo, pati yung misis mo galit na rin sa'yo. Ha? Kasi yung katwiran mo, ganun eh. Nakalimutan niya, galit yung nanay niya sa akin. So, galit na rin yung asawa mo sa'yo. Ganun ba yon? Hindi, sir. Ibang usapan yon. Bagaman nasa isang pamilya sila, yung napangasawa mo, nagalit yung magulang niya sa'yo, magkaibang problema yon. Yung asawa mo, isasawa mo, nagkakaintindihan kayo. Yung pamilya niya, yun ang galit mo. Ganun din sa China. Yung WPS, doon tayo galit. Pero doon sa usaping relasyon, pagdating sa trade, pagdating sa economics, pagdating sa OFW, pagdating sa pakikipagrelasyon, sir, iba yun. Huwag mo pagsasamahin, sir. Tama, mali. Ha? Diba? Bahagi ng ating West Philippine Sea ay tinayuan nila Okay yun, sir. Nandun tayo. O, so ang gagawin namin? ng mga artificial island. Huwag na yan. Yan. Di tayo kay Senator Rodante Marcoleta ulit. Nako, marami may inggit dito, mga kasama. In-interview siya sa international. Pang-international na interview kay Senator Marcoleta, marami magagaya dito. Masabihin naman, napaka-pro-China ni Senator Dante Marcoleta. Painggan po natin. So from the Philippines, Dante Marcoleta, many thanks for joining us on the program today. Now, of course, we know it's a complex relationship between China and the Philippines. I'm wondering how should your nation's government respond to China's rescue of Filipino sailors in the South China Sea and what it means, what this whole incident really means for humanitarian cooperation during these ongoing maritime tensions. Good afternoon, Moscow. Good afternoon, Nikki. First of all, I'd like to say that I believe my country is very grateful in being able to save lives from the distressed fishermen in the South China Sea. I, for one, would like to extend how grateful my country is and its people for doing that.
And does the resumption of political dialogue between the Philippines and China signal a de-escalation, do you think, in the West Philippine Sea tensions? Or is this simply a procedural reset ahead of the ASEAN-China Code of Conduct talks? As a matter of fact, our Department of Foreign Affairs is the one which initiated the de-escalation of the growing tension between our two countries in the light of the most recent action taken by the Philippine Senate, which sought to condemn the public statements made by the Chinese embassy very lately in response to some of the discussions and the display of negative memes or caricatures Ketarela. by the spokesperson of our Philippine Coast Guard, which to me is not right. Dapat talaga, DFA talaga, hindi siya. Di ba? Wag tayo, power tripping ba tayo? Hindi siya. Tamo nangyari, nagkaroon karikature na sino may kasalanan? Sige nga, magkaharap-harapan niya tayo dito. Tatanungin ko lang itong mga to tama ba yung ginawa ng Tarriela? Sige. Sa China, yung binastos yung presidente, ginawa ng karikature. Sige nga, sabi mo kung tama yung ginagawa mo. Mali yung China, oo, inaagaw yung WPS. Pero tanong ko sa'yo, dapat mo ba suklian ng kamalian yung ginawa ng kamalian sa'yo? Ha? Ganun ba? Ganun ba ang laban niya yun? Yeah, I'd like to ask you also about the Supreme Court of the Philippines stating that the impeachment of Vice President Sara Duterte was unconstitutional. What do you think about the impeachment in the first place, and why are there repeated attacks on the Vice President, do you think? The decision of the Supreme Court is correct. As a matter of fact, I was the one who initiated the defense of Vice President Sara in connection with the impeachment complaint filed by the House of Representatives. It was based purely on the categorical decision made by the Supreme Court that in the first place, Hindi, naghain na nga ulit sila ngayon Di ba? Sila Castro, naghain ulit sila. Talagang gigil na gigil sila Dalawa naramdaman nila, takot silang manalo si Sara at ayaw nila talaga manalo si Sara kasi nga, end of career na sila Pag naano sila Pag nanalo si Sara impeachment complaint was unconstitutional. It was void ab initio. That the Senate never gained jurisdiction. Kahit ngayon, void ab initio, di ba, yung kay Sara, kahit yan maghain niya sila Castro ng impeachment, yan din magiging hatol niyan. Kasi parehas lang naman naging mas makapangyarihan pa nga yung yung impeachment nung una Kasi maraming pumirma nun ngayon sila na lang ata makikisama wala na ata iba na ikisama sa kanila At ganun pa rin yung reklamo iisa. Ibabasura pa rin yan, di ba? Hanggang sa maabutan ni Sara 2028 yan. Mananalo na si Sara. Over it, and it was made self-executory, and because of that, we stood our ground on the basis of the position taken by the Supreme Court, and I thought that we should dismiss outright that initiative taken by the House of Representatives. And how does this ruling affect the Vice President's ability to carry out her mandate? Well, I think the Vice President has been vindicated because while the House of Representatives filed a motion for reconsideration, our expectation was proven right because I personally said hindi kaya nila nila Lacson Soto makipag-usap diyan. Alam niyo bakit? Mga sinaunang politiko yun isasagot ng mga sinauna. Mangukumpara na naman yun. Hindi kasi dati nang kami, mga kami. Ganyan ko kwento nun. Hindi present ang inintindihin nun. Mga nakaraan. Kaya hindi makausad-usad yung investigasyon niya sa Blue Ribbon that given the nature of that kind of decision, it is very hard to reverse that decision. It was unanimous. Not even one member of the Supreme Court reversed himself. And I think the Vice President is very, very happy in said direction. And so what do you believe is most important for the country to focus on after this chapter has closed? We should focusing more on reviving our economy and
and to stop corruption, like what we have proven very, very recently that our treasury was looted by people who are supposed to protect the national treasury, and the people are disgusted, the people are tormented, and they are not happy. They're actually angry and are looking at our leadership. Dapat For- sinabi mo rin dahil po kay School Bukol pati kay Boy Tago. Kaya yung tao po talaga na di-discourage na po. Dahil sa investigasyon na to, todo takip sila dun sa Big Fish. Dapat yung po sinabi nyo dyan para mapahiya yung dalawang senador na yun. for accountability and transparency. Somebody should make to account on this, and this is the only way we should grow. People observing us, like the international community, the investors, as well as our multilateral or international creditors are responding rationally. They're looking at us. Seeking some progress and maybe waiting whether or not we will be able to recover from these doldrums. According to a new poll, 6 in 10 Filipinos distrust China and view it as the greatest threat to your nation. So how can the cooperation you promote be possible given such public opinion? And to what extent are the people in the Philippines actually ready for a potential compromise? Because our people are not yet well informed about the complexity of the South China Sea. I think in being able to educate them on our exact position, today many Filipinos are still not able to understand Yes, that tama yan. our claim to the exclusive economic zone is only maritime rights. Yes, alam mo pinakamasarap sa lahat ng bagay mga Pilipino, yung totoo na may ebidensya ka. Na yung bagay na yon, doon ba talaga yon? Sa Pilipinas ba yon? Nangyari ba talaga yon? Hindi haka-haka. Nasanay kasi ako lahat ng bagay may batayan dapat. At yung batayan na yon dapat legit. Di ba? These are only sovereign rights. But some quarters in our country are saying that our maritime rights are is equivalent to territory. This is something that they do not understand. We need to grow. We need to educate more of our people so that they will be able to be informed about the complexity of the situation, and only by doing that they will understand that we need not to quarrel with anybody. We need not take sides with anybody, because I think international relations is not a zero-sum game. Naku, magagayat na naman sa yung mga ano niyan. Sir, baka sabihin na naman ng mga nagpapanggap kunwari na ang Pilipino, mahal nila, pinatatanggol nila sa China, baka sila naman unang mag-react niyan, sir. Alam kasi mapagpanggap yung mga yun eh. Oo, sir. Hindi nila mahal ang Pilipino. Oo. Kunwari lang yun mga yun. Tama, kung mahal nila Pilipino, kung mahal nila, may kumakalat na video ngayon tungkol sa Pangulo. Oh. Alam nila, nagkakagulo Pilipino. Bakit di sila mag-initiate, tuklasin kung ano yun? Diba? Wala silang pakialam. Diba? Wala silang pakialam doon. You've been critical of the Philippines' growing military alignment with the United States. Why do you believe closer ties with Washington make the Philippines more vulnerable? Because with the perception that China is our enemy, I don't think that will help us. I would admit that historically, America is our friend. As a matter of fact, historically, America is our ally. But that does not make China our own enemy. We need to be friend to both nations. Gusto nila away. Away gusto nila, sir. Ng mga ibang senador, gusto nila away. Kaya gusto nila away kasi ang gusto ng Pilipino ngayon ng masa, pang-masa. Uy, away, uy, astig, uy, wow. Dito tayo, di ba? Bala Duterte. Yun ang gusto nila eh, di ba? Doon sila nakahanap ng paraan para kampiyan ng Pilipino eh. Leader to superpowers. That is the only way to exist in our part of the world. A number of lawmakers in the Philippines have said that the American operation in Venezuela, which of course resulted in President Nicolas Maduro being abducted to the US to face charges, has left the Philippines compromised and exposed to double standards. What's your take on that? Sila lang yun. To a certain extent, yes, because let's give an example. Recently, a resolution is now being considered in the Senate, and the 15 signatories of that resolution were condemning
China's aggression and China's public statements, but more than half of them were unable or failed to consider and even condemn the actions taken by the United States in abducting President Maduro of Venezuela. So there's a double standard here. And my final question, if I may, in your view, I'd like to know how you think Philippine foreign policy should be shaped in light of all these shifting geopolitical realities. We should not go that far, Nikki. You know, our constitution always talks about independent foreign policy. That's always be the case. Our direction should always be pursued along that line. We need not take sides. Our friendship can be maintained with anybody, but we should not take sides because everybody is a friend. We're not foe to one. We are not. We're friends to everyone and foe to none. That should have been the case from the start and until whenever. Thank you very much. Okay, ang ganyan-ganyan ni Senator Marcoleta. Alam nyo, ito lang, bago tayo matagpos nagkukunwari yung mga ibang senador na tayo pinatatanggol. Huwag na huwag kayo maniniwala. Malapit na eleksyon, kunwari pinatatanggol niyan tayo. Tama, pagkatapos ng eleksyon, wala na naman silang pakialam na tayo ginigipit ng China. Kasi noon pa yung WPS na yan eh. Parang ganito, bigyan ko example Yung kapitbahay mo halimbawa, may awayan kayo, matagal na. Yung awayan nyo na pag-uusapan na at lumabas sa international na na kung kanino yung lupa na inaangkin ng kapitbahay mo, no? Na pag-uusapan na okay na, no? Ngayon, yung isang kasamahan nyo, binastos yung presidente ng kapitbahay mo. Nung pumalag yung kapitbahay mo, nagalit ka. Ikaw na unang bumastos. Tapos, yung pumalag yung China, bumalik yung kapitbahay mo, sabihin mo, bakit kayo pumapalag? Inaangkin yung lupa namin, WPS eh. Biglang ganun, napag-uusapan na nga yung bukod yung usapin na yun eh. Sasabihin mo naman ganun, parang ginagawa mo sa China, aapihin ka namin babatok-batokan ka namin, wag kang papalag. Tandaan nyo, may utang kayo sa amin, yung lupa namin, inaangkin nyo. Parang ganun eh. Parang lumalabas, gusto nyo palabasin, wala karapatan ng mga China na palagan tayo. Kasi sila may kasalanan sa atin, parang ganun. Hindi naman yung makatao. Kayo nagsusulong ng human rights, tapos kayo yung ganyan. Di ba? Daanin mo sa natural, kasi hindi naman pag-uusap, hindi naman away sa kanto-kanto yun, o mga squatter eh. Away ito ng formal eh. Hanggang dito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.